Okay, we're live. Kasama ko si Dr. Bernice Ong de la Cruz. Kapangalan ko, pulmonologist, expert sa baga. Okay? Ang topic natin, syempre favorite ng kababayan natin to, smoking. Marami pa rin ako nakitang naninigarilyo, nagbebenta ng yosi. Mataas talaga incidence ng smoking sa Pilipino, Yes. Bernice? Yes, the prevalence is still high. Mataas pa rin po ang mga Smoker. ayon po sa datos ng Global Adult Tobacco Survey, I think nasa 26% pa rin yung prevalence ng mga naninigarilyo. At karamihan ay mga lalaki po. Yes. So, lalaki ang naninigarilyo. Although may mga babae rin po. Oo. Mas konti. Yes, Ah, mas okay. konti po. So, hindi pa rin bumababa. Hindi pa rin po. Yes. Oho. May Mataas pera pa rin rin po. sila pambili. Yes, oho. Meron pa rin po. So, anong ba nakikita niyo as pulmonologist? I'm Okay. sure karamihan ng baka may TB, may bukol sa baga. Yes. Ano bang nangyayari? Okay. Actually, ang isang cigarette stick nagko-contain na more than 7,000 na chemicals. So, we know that pinakaano is the nicotine. Siya po yung naka-addictive na component. No? But aside from the nicotine, may mga carcinogenic po. Yan po yung mga nagkakos ng cancer. May mga benzene, madami pong mga ibang mga nakapinsalang chemical that causes lung problems, heart problems, saka stroke. Yun po, no? So, marami pong mga masamang. Yes. Sasabihin nila meron silang kilala naninigarilyo, hindi naman nagkakasakit. Ay, hindi po natin masabi po. Umaabot naman Ay, daw ng 70, 80 lolo niya Yes, naninigarilyo. Opo. So, how sigurado ba magkakasakit? O Yung, maliit lang yung chance na magkakasakit? Okay, yung risk malaki po, no? Kasi if you can see, if you have seen yung smoker's body po, no? Ang pagninigarilyo, naka-apekto po ng lahat ng katawan ng isang tao. Hindi lang po lungs, even the heart, the skin, mga lapay, mga atay, lahat po na-apekto po niya. So, mataas ang risk na na any disease po pag tayo naninigarilyo po. Okay. Meron ba to sa dami ng sigarilyo? Baka kung sabihin nila 5 sticks lang sila okay. in a day compared sa 1 pack in a day. Okay. Of course, pag mas marami po yung sinisigarilyo mo, mas mataas yung risk, no? Magkaroon ng mga sakit po nito. But kahit yung mga konti, nagsisimula sa konti no? And then after that, syempre na-addict sila, eventually, dumadami rin po yung paninigarilyo po nila. So, I think whether konti o madami, I think we should still stop or quit smoking po. So, mas delikado. Let's say, nung bata sila, naninigarilyo yes. sila, nag-stop Opo. sila. Ano ba ma-expect nila? Okay. The sooner you quit, mas maaga kayong tumigil, mas maigi po. Because even after you quit, no, ilang oras lang, marami na pong yung heart rate mo, bumaba na after 12 hours. How many weeks yung risk mo for having this mga sakit sa puso, sakit sa mga lungs, bumaba ang risk after how many days or how many weeks you stop smoking. Gaano ka connected ng smoking sa emphysema, sa COPD, sa tuberculosis, connected din ba? Okay. So, sa COPD or emphysema, the major risk factor is still smoking po. No? So, almost 90% o 80 to 90% po ng may COPD ay naninigarilyo po. Yes. Also, although TB, it's more of infection po, no? But it's more of sa COPD kasi nasisira po yung bad effect po ng sigarilyo, sinisira po yung madaanan o daluyan ng hangin, mga bronchioles, and then pati yung mismong baga po. So, nakaka-emphysema Compared sila. sa exhaust ng kotse, tambucho, or exhaust ng mga nagluluto sa yes. uling. Yes. Di ba? Nag-barbecue. Tama, yes. Masama rin tong exhaust sa kotse, sa uling, compared sa smoking, ano yung... Okay. So, tama po. These are also risk factors. Yung mga biomass fuel, tinatawag natin, yung mga sa probinsya na nagluluto, na gumagamit ay mga uling. Studies have shown, yung mga kababaihan sa probinsya na hindi po ninigarilyo, mataas ng percentage magkaroon ng mga emphysema po. And mga outdoor pollution, like mga tambucho, yes, these are also risk factors. But based on sa mga pag-aaral, the major risk factor is still the smoking pa rin. Kasi wala naman nicotine tong iba eh. Yes, hindi siya nakaka-addict. And then actually, yung smoke, no, may mga component din, parang component din siya ng tambucho, ng kotse. Kasama din po yan sa cigarette. Isa sa mga component din po yan. So,
let's say naninigarilyo, may nagko-comment yung mga Apa. lalaki daw Yes. matigas ulo, Oho. ayaw tumigil, yung mga Aha. misis nakikinig sa atin. Si- So ano epekto sa misis pati sa anak nilang baby? Yes. Pag sabihin sa labas naman naninigarilyo, okay na ba 'yon? Okay, may mga second hand smoke din po pag nalanghap din ng mga mahal nyo sa buhay, syempre naapekto din po sila. And then, lalo sa mga buntis, may effect sa baby po nila. May low birth weight, ano pang mga komplikasyon pag naninigarilyo po. Or nalanghap nila yung second hand smoke na galing sa sigarilyo po. Okay. Pag gusto na nila tumigil Okay. sa smoking, 'di ba? Yes. Marami nagsasabi, huwag kang titigil. Pag Apa. tumigil ka, bigla Yes. diyan ka Apa. mamamatay. May Actually, mangyayari sa iyo. Kita mo yes. tumigil siya, kaya nanghina siya. Yes, I think- ano yung, is this true or not? I think that's not true. Actually, marami ang pasyente din ganyan, ano? Pag sinasabi ko tumigil sa panigarilyo, Doc, pag tinigil ko yan, lalo ako magkakasakit. Yan po yung Correct. kanilang notion po. Notion. But, yeah, so I think we should change that notion. Mali po yung ganun pong pag-iisip po, no? So, titigil pa rin po. So, of course, if you stop smoking, may mga effect po muna yan sa umpisa ho, no? Okay, but then afterwards, mawala rin po yan. So, the earlier you quit smoking, the better po sa katawan po natin ho. Ano yung best way to quit smoking? Let's say, para sa misis na Okay. magtuturo, ano ba mga steps? Okay. Dahan-dahan ba magbabawas o Okay. bigla? Anong maganda? It Tsaka dep- may withdrawal, di ba? Yes, Symptoms. it depends po, no, kung gaano ka lakas ka manigarilyo. Although ngayon kasi, may mga, ang ating government din kasi ay very active din po regarding sa smoking, no. May mga quit line din po tayo, yung DOH quit line, 1558, you could call them to help you how to quit smoking the proper way po. Okay? Pag hindi kayo siguro kung anong dapat, stop baka agad. It depends kung gaano kakalakas manigarilyo din. And right now po, may marami na ring hospital na may mga smoking cessation clinic that you could inquire po to help you quit smoking in that tamang way po. So, ano pang mga techniques, di ba? Okay. Tinuturo, inom ng tubig, Okay. mag-chewing gum, Yes, tatanggalin mo yung mga ashtray. Yes, Pero yes, syempre, apa. may withdrawal. Ano yun? Okay. In 1 to 2 weeks, manginginig sila. Yes, so first dapat you should have that meron kang willingness. That's the first step. Dapat may willingness ka to stop. Okay, and then you should have a quit date, no? Parang you set a date na magki-quit na po ako. So that's the first step. And then after that, tama po, no, yung mga things that nakapag-alala, or I mean, could remind you to smoke, you should take them all away, and then you could replace them, like exercise, no, much better, no, mga exercises, regular physical activities, to replace those things po, na ano ho. Okay. Meron ding mga gamot. Ano ba yung mga Yes, gamot apa. or chewing Okay. gum? Or Yes, ano ba, yes. may mga device ba available ngayon Okay. to quit smoking? Okay, we have nicotine patches. These are the gamot po, no? We give them minsan sa mga smoking cessation clinic. Ano pangalan ng nicotine patches? Meron na tayo. We have nicotine patch, lozenge pa. We have also the lozenges, the gums po. Yes. Chewing gum. Gum, yes. And the pastilles, mga lozenge na nilagay ng Oo, pastilles. oo. Yes, we have those things. And actually, may mga gamot din like the Veranaclin, no? Yan po yung mga gamot po na But this one, you should talk, of course, no? Hindi lang tayo mag-isa magtitake po. No? Maganda yung po. doktor na pulmonologist. Yes, Baka apo. pwede kwento mo Yes. anong mga options. Okay lang naman marinig yung brand name. Wala man kami na-endorse. Baka Yes. kung mabilis lang ba makabili nitong gum kahit sino? Yeah, you can... Or kailangan Okay. may reseta ng doktor? Mas maganda may reseta pa rin po para alam niyo kasi may mga schedule po 'yan. Hindi it depends kung gaano kalakas manigarilyo. So may mga dosages din po 'yan, ano, yung paglilagay na pag-take ng nicotine po. So maganda rin po meron kang mga reseta ng doktor para you should know the schedule din po how you So take ano mas it. maganda? Yung gum, yung patch, o yung Actually, it's, gamot? Anong maganda? It's the same kung anong preferred ng patient din po, no? I think it's effective naman po silang lahat So po. pipili sila doon? Yes, opo. Kung anong available din. I think Okay. mas lozenge ang mas available po ngayon na mga ano po. Meron din nagsasabi, nakikita natin ngayon, na maraming vaping, nagbe-vape yes, sila. opo. Sinasabi nila, magbe-vape sila para patigil sila. Yes, opo. Or yung iba hindi nag-smoke, nagbe-vape. Ano Yeah. ba tingin nyo dito? Yes, actually sad to say po, may mga ginagamit ng vape to stop smoking but it's not an effective strategy din po to stop smoking. Okay, that's one. And number two, yung mga iba pong hindi po naninigarilyo dati, nagbe-vape din po. Oho. So, same lang din po yung
It's like also a cigarette din po. May mga contents din po siya na pareho lang din po na may kita sa isang sigarilyo po, na traditional na sigarilyo po. Yung mga nakakalanghap ng smoking, alam natin Yes. masama. Apo, yes. Minsan yung parang, ewan ko kung vape ang tawag, parang ang daming usok. Aerosol, yes, yes. Ano yun, yung maliit lang pero parang ang daming variety eh. Yes, Nalilito nga ako pero ang daming usok na kulay puti. Yes. Na medyo hindi naman ganun kabaho siya. Yeah. Actually, may mga Less smell That's siya true. compared sa Yes. sa cigarette. Diba? Yes. Pag cigarette talaga ayaw mo eh. may mga newer generations na po tayo ng mga e-cigarette po, no? So, hindi siya ganoon ka the smell po, no? But then So safer sa ibang tao. no, it's still the same because it's an electronic device, so parang may atomizer siya, and then yung may i-hit niya po, no, yung liquid, may e-liquid po yun na which contains nicotine, and then pag nag-hit na yan, lumilikha siya na tinatawag na aerosol. So itong aerosol ang nalalanghap po natin sa baga natin. So may danger din po na malanghap dito po ng iba na second hand na aerosol din po. May study ba yung mga bata, yung mga baby natin? Ang daming mga bata sa probinsya, may hika, may ubo. Connected ba to sa smoking, sa usok, or what? Yes po. May mga bata po tayo na may mga problems sa lungs, no? And there also studies have shown na ano din po to, no? Effect din po ng mga outdoor pollution din po. Yes, nakakaano rin po. Kahit mga hika, they could be affected din po. Yung mga siguro tips natin, kasi marami akong follower ng Okay mga po. tricycle driver Yes. o yung mga traffic enforcer. Opo, yes. Di ba? Buong araw sila Yes. o yung mga Exposed sila, no? naglilinis Opo. ng kalye. Tapos nakita ko, kahit yung mga traffic enforcer, meron silang mga mask or iba nakatawel Tuwalya. lang. Opo, yes. So, ano ba yan? Pwede na ba yun? Siguro mas better to have a mask na lang po, no? Para to Yung normal protect face themselves. mask na lang. Yes, oo. Or Yun if na you lang. can have mga KN95, pwede rin po, no? Para mas makapag-protect sa kanila rin po na ano ho. Up to what age pwede yung ganitong trabaho nila na expose sila sa kalye? Di ba? I mean, pag 40s, Yeah. 50s ka na. Although, mas less ang studies with regards sa mga outdoor pollution na to, no? But still, there are still risk factors pa rin na pwedeng magkaroon ng mga COPD, emphysema rin po. Of course, the longer yung duration na expose ka, yung risk po higher rin po na magka-lung And disease. isa pa pala, pag nag-stop sila ng smoking, malaki ang chance na manigarilyo ulit. Yes. May mga tinatawag tayong relapse din po. Very no? common yung Opo, relapse. Sabi nila, balik lang ako ng balik. Yes, opo. So, paano to pag nang-relapse? Wag lang malulungkot? Ano ba to? Ilang beses ba magbabalik-balik? Tigil, balik, tigil, balik? May mga pasyente din ako na bumabalik, no? Yeah, they relapse after, for example, may nangyari sa kanila, and then they use this smoking as an outlet nila, kaya bumabalik sila manigarilyo po, no? So I may think stress sa yes, buhay. something, po, may stress, or then naninigarilyo sila ulit po, no? So sa aming smoking cessation clinic, minsan fina-follow po namin yung pasyente namin na kinakamusta namin kung naninigarilyo ka pa ba. So we encourage them na to continue stop smoking para yung maintain nila na yung status nila na hindi po naninigarilyo. Then we congratulate, then we give them positive feedback po, no, para at least ma-maintain nila na hindi po naninigarilyo, and also help them na hindi po mag-relapse po sila ho. Last question, Dr. Bernie. Okay. Lagi ko nababasa sa comment, I think hindi para sa atin, to pang gobyerno. Sasabihin, kung masama yung sigarilyo, di dapat sinara na lang yung factory. Bakit nagbebenta pa? Ano bang excuse doon? Di ba? I mean, yung yes. alcohol siguro pwede mo sabihin in Yes. moderation. Smoking, wala namang moderation. Oo, Still Quit wala bang smoking pa move rin po. yun? Basta smoking allowed pa rin talaga to sell. Actually we have may batas po tayo with yung regards batas. the Executive Order 26 po, I think by our Pangulong Duterte po, no? I think na nagbabawal po ng paninigarilyo po sa public places po, no, and enclosed spaces din po. And So, also hanggang ganun lang magagawa and talaga. also the regulation po ng mga like mga graphic, may mga warnings, no, mga warning signs sa mga kaya packet, marami no? ng pakete yes, na po, may graphic may warning graphic. display. These are Tapos the things. pag sa mall, ibang lugar Yeah, they have na a lang. designated smoking area, DSA na tinatawag po natin. And then I think may mga
rules din na you should need to place some signages, na mga, actually may signs in the mga no smoking area po. So these are the things po. Final words, Dr. Bernice. Okay. Ayaw pa rin matumig. Doon sa mga misis Ay, okay. na hirap sa mister Sa nila. asawa. Sige po. So I think sa lahat po nating manonood, so stop smoking po tayo. Alam po natin na, actually hindi na po natin kailangan isabit pa. Alam po natin ano pong mga masamang epekto po ng paninigid sa atin at maalis sa ating mahal sa buhay, no? So, and may mga tulong po. Pag hindi nyo kahit po tumilis mag-isa, we have the quit line, yung DOH 1558. Napakadali po to help you, assist you. As long as you want the willingness na mag-stop po. No, marami pong paraan para po maging malusog. Tayo po magtulungan para maging malusog pong ating baga sa lahat, para sa ating bayan na rin po.